Ay nako, kay dami namang tao din sa Maynila. Nakakaligaw nga naman gaya ng sabi ni inay. Bulalas na lamang ni Reyna nang makababa na siya ng barko. Unang araw niya ngayon sa Maynila dahil kakaluwas niya lamang para magtrabaho. Napatakip pa siya ng ilong habang naghihintay sa kanyang sundo. Saglit niyang tiningnan ang dalang cellphone na depindot pa. Hinihintay kasi niya ang tawag mula sa amo na susundo sa kanya. Napakamot siya ng ulo nang wala siyang bahagilap na signal. Ay peste, nasa Maynila na ako? Abay bakit wala namang signal? Tuliro na tanong niya habang pilit na itinataas ang kamay. Napapatingin na ang ilang tao sa kanya, ngunit wala siyang pakialam. Para siyang bata na may inaabot sa ere, kakahanap ng signal. Ay peste talaga eh, paano ako matatawagan nito? Buwisit na tanong niya sa sarili, saka hinila ang dala niyang maleta. Kay bugat naman ito oy! Nasabi na lamang niya nang akma na sana niyang bubuhatin ito paakyat sa isang handan. Napailing na lang tuloy siya at nagpatuloy na lang sa ibang direksyon habang hila pa rin ang maleta. Nanatili siya sa lilim habang taimtim na nag-aabang. Ayun! May signal na din! Malakas sa sigaw niya sa sarili nang makitang may signal na ang cellphone niya. Agad siyang tumawag sa numero ng magiging amo para masundo na siya nito. Ngunit nakalipas ng ilang saglit ay wala pa ring sumasagot. Nalukot tuloy muli ang kanyang mukha dahil dito. Napasipa siya sa bato na nasa daan, saka muling naupo sa upuan na malapit sa kanya. Ay nako, si inay naman kasi dapat ay sinabi niya sa kumbare niya na dapat inabangan na ako dito nang sa ganoon ay hindi ako mukhang basang sisiw din eh. Sa isip-isip niya, saka napabuntong hininga. Kakilala kasi ng kumare ng inay niya, ang magiging amo niya dito sa Maynila. Ito rin ang susundo sa kanya, dito sa pier, para hindi na niya kailangan pang maligaw kung sakali. Ngunit nakalipas na ang ilang minuto at naubos na rin ni Reyna ang dalang turo ng kanyang ina. Wala pa ring dumadating na kumare ng ina niya. Hindi pa naman niya alam kung anong itsura nito at ito na daw ang lalapit sa kanya kapag nakita siya. Ay naku, aba namay, ilang oras na ako din eh. Hanggang kailan pa ba ako maghihintay? Sa isip-isip na Reyna, saka bad trip na tumayo. Hindi dapat ako malungkot. Aba, nasa Maynila na ako. Marami akong trabaho na pwedeng pasukan dito. Hindi katulad sa probinsya na puro pagsaka lang ang magagawa ko. Hindi dapat ako panghinaan ng loob dahil lang sa bagay nito. Pagmumotivate niya sa sarili, saka napatayo at malawak na ngumiti. Magtatanong-tanong ako. Sabi nga ni inay, ay wag mahihiyang magtanong. Hindi naman ako maliligaw din sa Maynila, basta magtatanong ako eh. Sambit niya sa sarili, saka agad na muling hinila ang maleta. Nagtungo siya sa kabilang parte ng hallway kung saan naghihintay din ang ilang kamag-anak sa pagdating ng mga pasahero sa pier. Saglit siyang nagtingin-tingin. Nagbabaka sakali na naroon ang kumari ng inay niya at mamukhaan siya nito. Ilang saglit lamang ay napansin niya ang isang babae na panay ang tingin sa relo. Nakasuot lamang ito ng polo shirt at pants at mahahalata dito na tila ba ay naiinip na sa paghihintay. Sino kaya ang hinihintay nito? Sa isip-isip ni Reyna, saka dahan-dahan naglakad palapit dito. Mukha namang mabait si ate, sa kanya na lang muna ako magtatanong. Sambit niya pa sa sarili. Saglit pa niyang tiningnan ng babae, saka kumaway dito. Mukha namang natigilan ang babaeng iyon nang makita siya. Wait, kailangan ko bang mag-English? Nasa Maynila na ako at paniguradong Tagalog o English ang lingwahe din eh. Sa isip-isip niya, saka nakangiting lumapit sa babae. Excuse me, itatanong ko lang sana kung... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang agad na inilagay ng babae ang cellphone sa bulsa at humarap sa kanya. Yellow mini dress at itim na maleta. Ikaw nga,
Hindi ko alam na nandyan ka na pala. Pasensya na po kayo. Sambit ng babae, saka bahagyang napayuko. Lalo na, napakunot noon naman si Reyna dito. Lalo pa nang bigla nitong kunin ang maleta niya. Ha? Teka! Pasensya na po at kakarating ko lang. Medyo na late ng ilang minuto. Pasensya na kung napaghintay kita. Saad ng babae sa kanya. Ikaw bang susundo sa akin? Tanong niya dito. Napatango naman ang babaeng iyon na ikinalaki ng mata ni Reyna. Oh, kailan pa nagkaroon si inay ng kumari na halos kaidaran ko? Grabe talaga si inay, kaya nakakabilib ka talaga eh. Manghang sambit niya habang pinagmamasdan ang babaeng iyon. Hindi niya maiwasang humanga dahil napaka-cool ng bawat galaw ng babaeng iyon. Napakaangas at tila ba'y anumang oras ay handang makipagsuntukan kahit kanino. Mas lalo siyang natigilan nang makarating sila sa kabilang hallway at inilagay nito ang maleta sa loob ng isang kotse. Dito tayo sasakay? Nauutal na tanong niya dito. Yes po, huwag kayo mag-alala. Ligtas kayo dito at may ilang tauhan rin tayo na nakabantay sa vicinity. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Sambit nito sa kanya. Hindi naman alam ni Reyna kung bakit kailangan pang may mga tauhan na magbantay sa paligid. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Igno siya kaya naman hindi niya rin alam kung natural na ba ang ganitong bagay sa Maynila. Isa pa ay inaasahan na rin naman niya na mayaman ang magiging amo kaya hindi na siya dapat pang magtaka. Napangiti na lamang siya nang pagbuksan siya nito ng pinto. Agad siyang pumasok doon at naghintay na umandar ang kotse. Umikot lamang sa kabila ang babae at sumunod rin ito sa kanya at nagmaneho na. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasang mamangha ni Reyna. Grabe! Ang tataas ng mga gusali din eh. Hindi katulad sa probinsya. 3rd floor na yata ang pinakamataas dun sa amin eh. Dito grabe. Ilang floors kaya ito? 1, 2, 3, 4, 5! Sambit ni Reyna habang pilit na binibilang ang palapag ng building na nadaanan nila. Natawa siya sa sarili. Dahil hindi na niya natapos pang bilangin dahil umandar na muli ang kotse. Bahagya namang napakunot noo babae sa tabi niya nang makitang tuwang-tuwa ang nasa tabi. Seryoso ba to? Bakit parang probinsya ng isang ito? Sa isip-isip ng babae. Ngunit sa halip na magsalita ay mas minabuti nitong manahimik na lamang. Makalipas ang ilang saglit ay nakarating na rin sila sa harap ng mansyon. Dito ba tayo pupunta? Nandito ang bahay ng boss ko? Manghang tanong ni Reyna sa babae na nagda-drive. Boss? Ano bang iniisip ng babaeng to? Sa isip-isip ng babaeng iyon, bago na patango. Yeah, dito nga tayo ma'am. Hindi rin naman maaaring sa ibang lugar ka padalhin. Para na rin sa kaligtasan nyo. Sambit nito sa kanya, saka napangiti. Mababakas naman ang pagkamangha sa mga mata ng babae habang nakatanaw sa labas ng bintana. Mababakas naman ang pagkamangha sa mga mata ng babae habang nakatanaw sa labas ng bintana. Saglit na kinausap ng babaeng driver ang gwardya at ilang saglit lamang ay bumukas na rin ang malaking gate. Nagtaka naman si Reyna dahil nasa loob na sila ngunit tila ba ay patuloy pa rin sa pagmamaneho ang babae. Akala ko nandito na tayo. Saan naman tayo pupunta ngayon? Takang tanong niya dito. Sa main mansion tayo pupunta ma'am dahil kailangan ka rin makita ng boss ngayon. Sambit nito sa kanya. Oh, okay. Sambit na lamang ni Reyna at hinintay ang paghinto ng sasakyan. At ilang saglit nga lang ay huminto na rin ito kaya agad siya nitong pinagbuksan ng pinto. Ang babait naman ng mga tao dito. May tagadala ako ng maleta at meron pang tagabukas ng pinto. Natatawang sambit niya sa isipan nang pagbuksan pa sila ng pinto. Bigati naman palang kakilala ni mama dito. Saan kaya siya nakahanap ng kumari na katulad nito? Tatanungin ko siya sa susunod pag uwi ko ng probinsya. Sa isip-isip niya at bahagyang napahagik-hik. Pagpasok nila sa loob
ay mas lalong humanga ang dalaga. Napakalaki ng espasyo ng mansyon na iyon. Parang ganito yung mga napapanood niya sa mga My Prince Charming. Ilang saglit pa ay dinala siya ng babaeng kasama niya kanina sa isang kwarto. Hindi katulad ng silid na napasukan niya kanina, ay kabaliktaran naman ang silid na ito. Napakadilim at may kaunting liwanag lamang ang nagmumula sa bandang mesa na natatanaw nila. "Boss!" Agad na bati ng babaeng iyon nang makapasok sila. Nagtataka naman siyang napalingon at sa kanya napansin na may lalaki pala na nakaupo sa upuan sa harap ng mesang iyon. "Did you get her already?" Malalim ang boses nito at mahahalata ang pagiging maotoridad. Saglit na nakaramdam ng takot si Reyna nang makita itong naglakad palapit sa kanya. "Gagi, kay gwapo naman ito!" Sa isip-isip niya nang makita ang mukha nito. Seryoso lamang ang mukha nito habang kausap ang babae sa harapan niya. Hindi na niya magawang pakinggan at intindihin ang pinag-uusapan ng mga ito dahil natulala na siya sa mukha ng lalaki. Para itong foreigner ngunit may halong dugong Pilipino dahil sa kulay nito. Hindi niya maiwasang mapalunok nang mapansin ang nag-iigting na mga panga. "Uy, ang gwapo talaga! Sayang at wala si Bini dito. Paniguradong mababaliw din yun kapag nakita ang lalaking to." Sa isip-isip niya at bahagyang natawa. Naglakad palapit sa kanya ang lalaki, saka bahagyang napangiti. "Welcome to my mansion. I want to introduce myself first. I'm Jamie Parker. I'm glad you arrived well here." Nakangiting sambit nito sa kanya. "Ay, Diyos ko, kuya. Nakaka-nosebleed naman ang English nito. Maliban sa dugo sa ilong mukhang mahuhulog din ang panty ko niya sa ngiti mo Natatawang sambit niya sa sarili. Agad naman niyang inabot ang kamay nito. Salamat. Ako nga pala si Reyna." Pakilala niya sa isipan. Bahagyang napakunot noo ang lalaki. Ngunit hindi niya ito ipinahalata at inabot na rin ang kamay nito. Napaka-importante ng babaeng ito na nasa harapan niya, kaya naman hindi maaaring magkamali siya ng galaw sa harap nito. "Nice to meet you, miss. If you will allow me, please let me take you to your room." Sambit niya dito. Nauna nang naglakad ang lalaki na ikinalaki ng ngiti ng babae. Hindi naman maiwasang mapakunot noo si Jamie nang makitang tila ba'y manghang-mangha ang babae habang tumitingin sa paligid. Gayunpaman ay ipinagkibit-balikat na lamang niya ito. Nang maihatid niya ito sa silid nito ay agad na napahiga ang babae sa kama nito na napakalambot. "I'm glad you like it. Once you're good, pwede ka na rin bumaba para kumain ng dinner. I will be there." Nakangiting sambit ng lalaki, saka napangiti. Akma na sanang lalabas ang lalaki nang tawagin siya muli ni Reyna. "Jamie!" Takang tanong niya dito. "Salamat." Genuine na pasasalamat ng babae sa kanya. Saglit na natigilan ng lalaki dahil dito ngunit sinuklian na lamang niya ito ng ngiti. "You're welcome, Miss Reyna." Nakangiting sagot niya dito. Nagpagulong-gulong naman si Reyna sa kama at sahig. "Shucks! Dapat pala sinama ko na sina Inay at Itay dito. Grabe, isang kwarto pa lang ito pero kasya ng buong pamilya namin." Tuwang-tuwa na sambit niya habang nakatingin sa kisame. Napakaganda ng bahay na ito at napakalaki. At ngayong nalaman ko na si Sir Jamie ang magiging boss, grabe ang taba ko. Napakaswerte niya siguro na lumaki sa ganito kalaking mansyon. Pero, bakit ganun? Nang tignan ko siya sa mata ay parang malungkot at pagod na pagod siya. Sa isip-isip niya habang nakatulala pa rin sa kisame. Makalipas ang ilang saglit ay may sumundo na rin sa kanya ng mga tauhan dahil kakain na raw. "Wow! Ang daming pagkain! Kakainin natin to lahat?"
Manghang tanong niya kay Jamie. Yes, please take a seat at sabay na tayong kumain. Aling Marta, please, yung plate niya. Utos nito sa isang kasambahay bago ito tumalima at lumapit kay Reyna. Napangiti naman siya nang lumapit ang matanda sa kanya. Hello po ate. Reyna nga po pala. Nakangiting pakilala niya dito. Ngunit nakalipas na ang ilang saglit ay hindi naman ito tinanggap ang kamay niya. Ay, sabi ko nga. Sambit niya habang pilit na itinatago ang pagkapahiya. Nagpatuloy na lamang siya sa pagkain habang ini-enjoy ang mga pagkain na minsan lang niyang matikman sa tanang buhay niya. Nang matapos na siyang kumain, ay pinaakyat na rin siya ng lalaki sa kwarto niya. Nais niya pa sanang tanungin ito kung kailan siya mag-uumpisa ng trabaho. Alam naman niyang pagiging katulong ang trabahong pinasok niya dito, kaya naman hindi maaaring ganito lang siya dito. Habang naglalakad pabalik sa kanyang kwarto, ay napadaan siya sa isang silid. Bahagyang nakabukas ang pinto nito, kaya naman hindi niya maiwasang mapasilip dito. Medyo madilim din ito, kaya naman kinailangan pa talaga niyang sumilip ng gusto dito para mas makita ang nasa loob. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang ilang lalaki na may dalang mga armas. Napatakip siya ng bibig nang makita si Jamie na nakatayo sa gitna. May isang lalaki sa harapan nito at duguan ng katawan. Napasinghap siya at agad na napatakip ng bibig nang makita kung paano sipain ni Jamie ang mukha ng lalaki na lumikha ng malakas na hiyaw at kalabog mula dito. Kinaumagahan ay pinilit ni Reyna na maging normal ang bawat kilos. Good morning, Aling Marta! Bati niya sa manang na nakita niya sa hallway. Good morning, Ma'am Reyna! Mababasa ang kaba sa mukha nito na hindi niya maintindihan kung ano. Ay, tulungan ko lang ko kayo. Suwestyon niya dito at agad na kinuha ang dala nito. Agad namang tumanggi ang ginang sa alok niya. Nako, wag na iha, kaya ko naman. Sambit nito sa kanya. Nako, wag kayong mag-alala sa akin, mas mabigat pa dito mga binubuhat ko noon. Nag-iigib ako palagi ng tubig sa ilog kaya sanay na ako dito. Nakangiting sambit niya dito. Bahagya namang nagulat ang ginang nang makitang kayang-kaya nga ng babaeng buhatin ito. May kabigatan rin kasi ang mga dala niya, kaya naman malaking tulong ang ginawa ng babae. Diyan na lang iha. Maraming salamat Diyos ko, pasensya ka na. Pasasalamat at paghingi ng paumanhin ng ginang sa kanya. Nako, kayo naman po. Wala yun. Sige po, mauna na po ako. At baka hinahanap na ako ni Sir Jamie sa baba. Magtatrabaho pa po ako Paalam niya dito. Pababa pa lamang siya ng hagdan ay napansin na niya ang lalaki na mukhang pababa pa lang din. Sir Jamie! Malakas na tawag niya dito. Napalingon naman ito sa kanya at mapapansin ang pagiging seryoso nito. Hindi maiwasang kabahan ni Reyna nang makita ang seryoso nitong tingin sa kanya. Hindi niya maiwasang maalala ang nakita niya kagabi. Ngunit bago pa man siya tuluyang kainin ng takot niya, ay napailing na lamang siya ng ulo. Saka naglakad, palapit dito. Bababa po ba kayo, Sir Jamie? Tanong niya dito. Yes. Simpleng sagot nito nang makababa na sila. Saglit namang napatigil sa paglalakad ang lalaki nang lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan nito. Saglit na nakinig si Reyna, ngunit sadyang hindi niya marinig ang sinasabi nito. Napakagat siya ng labi nang biglang may tinawag si Jamie. Rosa! Tawag nito sa babaeng nakasama niya kahapon at naghatid sa kanya dito sa mansyon. Agad namang lumapit si Rosa sa kanila at bahagyang yumuko. Ikaw nang bahala kay Reyna. I still have a lot of things to attend. Reyna, as much as I want to walk you around, I still need to do some errands. Si Rosa na lang munang bahala sa'yo. Sambit nito sa kanya. Ha? Ganoon ba?
Saan kayo ba pupunta? Tanong niya dito, saka nabatingin sa mga mata ng lalaki. Nakipagtitigan rin naman ito sa kanya, na tila ba'y wala pa ring pagbabago sa mukha. It's just my work. Simpleng sagot nito bago tumalikod sa kanya. Hindi naman na nakapagsalita pa si Reyna at pinunood na lamang ang likod nito na naglalakad palayo kasabay ang isang tauhan. May gusto po ba kayong puntahan, Miss Reyna? Tanong ni Rosa sa kanya, dahilan upang mapabaling siya dito. Kain muna tayo ng agahan? Wait, tulungan ko lang silang magluto. Sambit na lamang niya, saka tumakbo, papunta sa kusina. Nagtataka naman si Rosa na pinagmasdan ang babae palayo. Anak ba talaga siya ng president? Bakit para siyang tanga at naanga-anga? Sa isip-isip ni Rosa habang pinagmamasdan ito. Sa kabilang banda naman ay kaliwat ka ng putukan ng baril ang maririnig sa paligid. Sa gitna nito ay makikita si Jamie na panay ang paputok sa kanyang dalang baril. Ilang saglit lamang ay huminto na rin ang putukan. Malakas niyang sinipa ang isang lalaki na nakahiga sa sahig. Puno na ng dugo ang katawan nito at mapapansin na hirap na rin ito sa paghinga. Who the hell ordered you? Malamig na tanong ni Jamie sa lalaki. Bahagya pa siyang umupo para marinig ito. Ngunit sa halip na sumagot ay napangisi lang ang lalaki. He, sa tingin mo ba ilalaglag ko ang boss ko? Manigas ka. Pweh. Sambit ng lalaking iyon, saka dumura kay Jamie. Sakto namang tumama ang lawi nito sa pisngi ng lalaki na ikinasinghap ng mga tauhan niya. Fuck, he's so fucking dead. Sa isip-isip ni Taylor, isa sa mga tauhan ni Jamie. At ilang saglit nga lang ay walang pasabi na pinaputukan ni Jamie ang ulo ng lalaki. Umalingaw-ngaw sa kabuuhan ng lugar ang malakas na pagputok nito. Nang tumayo ang lalaki, ay agad na inabot ni Taylor ang panyo kay Jamie upang makapagpunas ito. Ito na bang lahat? Tanong ni Jamie sa kanila. Yes sir, sagot nila dito. I see. You know what to do. Get rid of this motherfucker. Utos nito sa kanila na agad na sinunod ng mga tauhan. Taylor, tawag nito sa kanya. Yes sir, I need you to make a background check sa babaeng dinala ni Rosa sa mansyon. Malakas ang kutob ko na hindi ito ang informant na kailangan nating protektahan. Seryosong saad ni Jamie sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Taylor sa gulat. Imposible. Kung nagkamali nga si Rosa at hindi ito ang tunay na kailangan nilang protektahan, hindi lang ang buhay ng babaeng iyon ang nasa bingit ng kamatayan, kundi pati na rin si Rosa. Kahit na matalik na magkaibigan noon, sina Rosa at Jamie, ay paniguradong hindi ito exception sa parusa. Napakagat siya ng labi habang nananatiling nakayuko. Sa kabilang banda naman, ay seryosong nakatingin si Jamie sa labas ng bintana ng kotse at ilang saglit lamang ay huminto na rin ito. Agad siyang sinalubong ng mga tauhan. Good evening, Sir Jamie. Bati ng mga ito habang nakayuko ng bagya. Natural na pagbati na ito sa kanya ng mga tauhan, kaya naman hindi na ito bago pa sa kanya. Dumiretso na siya sa loob ng maabutan niya si Reyna na nakikipagtawanan sa mga kasambahay nila. Hindi niya maiwasang magduda sa babae dahil sa mga ikinikilos nito. Sa katunayan ay malakas ang hinala niya na nagkamali si Rosa ng babaeng dinala dito sa mansyon niya. Hindi na niya pinansin ang mga ito at nagtungo na lamang sa kanyang opisina. Ilang saglit lamang ay may kumatok sa pinto niya. Come in. Utos niya dito kasabay ng pagluwa nito kay Rosa. Pinapatawag niyo po ako, sir. Sambit nito habang nakayuko rin sa kanyang harapan. Yes, I did call for you. Gusto kong malaman kung paano mo nalaman na si Reyna ang hinahanap natin. Sambit niya dito. Nanlaki naman ang mga mata nito dahil sa gulat. Hindi rin maiwasang kabahan ni Rosa dahil alam niya na hindi ito itatanong sa kanya ng lalaki.
kung walang problema. Sinunod ko lang po ang impormasyon na binigay niyo, Sir Jimmy. Babaeng nakasuot ng dilaw na damit at may dalang itim na maleta. Siya rin po ang unang lumapit sa akin, katulad ng ipinaliwanag niya sa akin. Sambit nito. Nanatili ang seryosong tingin ng lalaki sa kanya. At hindi mo man lang tinanong ang pangalan. Tanong nito sa kanya. Sir Jamie, it's confidential to know the name, kaya hindi ako nagtangka na magtanong sa kanya. Napatampal na lamang ng noo ang lalaki. I'll be honest, Rosa. I think you've been wrong. She is not the one we need to protect. She's nothing but a probinsyana. I think you're mistaken. Seryosong sambit nito na ikinalaki ng mga mata ni Rosa. What? Sa isip-isip niya. Makalipas naman ng ilang saglit, ay napansin ni Reyna na magkasunod na bumaba ng hagdan, sina Jamie at Rosa. Matalim ang tingin sa kanya ng babae, na animoy inoobserbahan ang bawat galaw niya. Habang si Jamie naman ay wala pa rin ipinagbabago ang mukha. Aling Marta, tapos na po bang dinner natin? Tanong ni Jamie dito bago tumabi sa kanya. Hindi naman maiwasang manigas na Reyna sa kinatatayuan dahil sa kaba at takot nang akbayan siya nito sa braso. Sir, patapos na po ito. Nakayukong sambit ni Aling Marta. Napangiti naman si Jamie, saka humarap kay Reyna. Mind if you talk for a while? Tanong ni Jamie sa kanya. Hindi naman na nagawa pang makatanggi ng babae dahil wala na rin naman siyang ibang choice pa. Nagtungo sila sa terrace na di kalayuan sa kusina na iyon. May mga nagdala na rin ng tsaa at kape nila habang nakaupo sila doon. So, how's your first day dito sa mansyon ko? Tanong ng lalaki sa kanya. Po? Well, maganda po. Nakatulong din ako kina Aling Marta sa pagluluto, pero halos lahat kasi ay sila ang gumawa. Taga-abot lang talaga ako. Medyo nahihiya na sambit ni Reyna dito. Napangiti naman ang lalaki. Malakas na ang kutob niya. Pilit na hinahanapan ni Jamie ng butas ang babae. Pakiramdam niya ay isang spy ng kalaban si Reyna. Kaya naman kailangan niya itong alamin ng personal. Mabuti na lang at nagustuhan mo dito. Nakangiting tugon niya dito. Napangiti naman si Reyna. Kahit na ganoon ang lalaki at malawak ang ngiti sa kanya ay ramdam pa rin niya ang takot. Pakiramdam niya ay hahatulan siya nito ng kamatayan. Kumusta naman ang impormasyon na kailangan nating pag-usapan? Tanong ni Jamie sa kanya. Impormasyon? Takang tanong niya dito. Napatango ang lalaki habang naghihintay sa kanyang kasagutan. Yeah, about that secret trading and betrayal. Sambit nito sa kanya habang nakangisi. Punyeta, so tama nga ang hinala ko. Sinusubukan siya nito. May posibilidad na mali ang napasukan ko. Katulad ng nakita ko sa isang silid na iyon kahapon lang. Totoo bang napasok ako sa mansyon ng mga masasamang taong ito? Takang tanong niya sa kanyang sarili. Sa katunayan ay nakausap niya na rin sila Aling Marta at maski sila ay alam na hindi basta-basta ang lalaking nasa harapan nila ngayon. Napatitig siya sa lalaki. Wala na siyang kawala pa. Kahit na hindi siya sumagot, ay paniguradong hihintayin pa rin ito ang sasabihin niya. Kaya naman sa huli, ay naisipan na lamang ni Reyna na gumawa-gawa ng kwento upang mapanatili ang kaligtasan sa mansyon na ito. Shit, kahapon lang ako dumating dito, pero ganito na agad ang nabungarat ko. Ang malas ko naman. Sa isip-isip niya, humarap siya sa lalaki. Yeah, anong gusto mong malaman tungkol doon? Pinilit niyang tigasan at bigyang diin ang bawat sinasabi niya upang mas maging kapanipaniwala ang mga sinasabi niya. Pinanliitan siya ng tingin ng lalaki, saka muling napangiti. Tell me more about the shipment. Panghahamon sa kanya. Marahil ay dahil likas na manunulat si Reyna, kaya naman mabilis siyang nakagawa ng kwento. Hindi naman alam ni Jamie kung papaniwalaan ba ang mga sinabi nito sa kanya. Napakunot ang noo niya habang seryosong nakikinig dito.
You mean, it was your father who tried to betray the organization? Hindi makapaniwalang tanong ni Jimmy sa kanya. Napatango naman si Reyna bilang pagsang-ayon. Agad itong napatayo sa kinaupuan at may kinausap sa kabilang linya. Habang si Reyna naman ay halos hindi na makahinga sa nangyari. Shit, nasa organisasyon na ba ako ng mga mafia? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Sa kabila ng pagsisinungaling ni Reyna, ay hindi palingid sa kanya ang tunay na dala ng kanyang mga sinabi. Masama namang tiningnan ni Jimmy ang babae na ngayon ay nakahawak ang kamay sa isa't isa habang nakayuko. Alam niyang kinakabahan ito, ngunit sa kabila nito ay hindi rin niya maiwasang mapaniwala sa sinabi nito. Mas mabuti na ang maingat, kaya naman nanigurado na siya agad at pinaalam niya sa mga tauhan na bantayan ang bawat galaw ni President de Guzman. Sa katunayan, ang kanilang organisasyon ay napakalaki at talaga namang marami itong sanga-sanga. Isa na doon ang organisasyon na pinamumunuan ni President de Guzman. At bilang pinakaboss ng lahat, ay may responsibilidad siya na tulungan ang kanyang mga tauhan. Lalo pa at isang malaking balakid sa kanyang mga plano kung sakaling mabubulilyaso ang kanilang mga proyekto. Nasa Paris siya nung nakaraan nang tumawag sa President de Guzman at nanghingi ng tulong dahil sa aberya ng mga transaksyon nila. Nalaman nila na ang isa sa mga kalaban nila ay may plano na pabagsakin ang organisasyon ni President de Guzman at ang tanging makakatulong sa kanila ay ang informant na ito. Rosa, please ready my car. Sambit niya sa tauhan. Yes sir. Sagot naman ito. Tiningnan niya lang si Reyna at hindi niya maipagkakaila na napakahirap nitong basahin. Umupo ulit siya sa harap nito at naisipan na nai-intimidate ang dalaga. Ngunit tila ba ay nagbago ang mood nito. Napakunot noo siya. Paano mo masasabi na si President de Guzman ang may pakana ng lahat? Tanong niya dito na natiling nakatingin ang babae sa mga mata niya. Dahil alam ko at nakita ko. Simpleng sagot nito sa kanya. And I assume, alam mo naman ang mangyayari sa'yo kapag napatunayan kong mali ang sinasabi mo, hindi ba? Tanong pa niya dito, gamit ang mapanakot na boses. Taas noong tumango ang babae. Alam ko. Isang tauhan niya ang lumapit sa kanya at bumulong. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawawala ang tingin ng babae sa kanya. Okay, I see. Please continue searching it. Utos niya sa tauhan. Hindi niya alam kung dapat bang pagkatiwalaan ng babaeng ito. Ngunit sa ngayon, itataya niya muna ang sarili at papaimbestigahan ng presidente. Sa kabilang banda naman, ay halos maibugana ni Reyna ang lahat ng nasa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung paano hihinga sa sobrang tagal na pagpipigil niya kanina. Napaupo na lamang siya sa sahig. Grabe, ang galing ko umarte doon. Kung hindi ko nagawang makalusot doon, paniguradong tegi na ako. Sa isip-isip niya, natatakot siya sa kalagayan niya ngayon. Ano nang gagawin ko? Ano ang gagawin ko kapag nalaman nila na nagsisinungaling ako? Ang mas masama pa ay mukhang pinagbintangan ko pa ang isa sa mga tauhan niya. Shit, bakit naman kasi ako napasok sa ganito? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili habang panay ang lakad sa loob ng kanyang silid. Hindi na niya alam kung ano ba ang nagawa niyang mali para mapasok siya sa ganitong sitwasyon. Ang gusto ko lang naman ay makapunta sa Maynila at makapagtrabaho. Pero bakit ako dinala sa isang mansyon ng mafia boss? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Alam na niya ang lahat. Pagdaan pa lang ng ilang araw ay mas lalo niyang napatunayan kung gaano kadelikado ang buhay niya dito. Si Jamie Parker. Isa lang itong amo sa kanya kamakailan. Ngunit ngayon ay hindi na niya maitatago pa ang takot. Dahil isa pala sa mga kinatatakutan na pangalan sa mafia world. Nagmula ito sa angkan ng mga Parker na siyang nagtatag ng unang mafia group sa bansa. At dahil dito ay hindi lang limpak na pera ang meron sila kundi impluwensya.
Kaya nilang manipulahin ng gobyerno at gamitin ng kapangyarihan para sa kanilang kapakanan. Makalipas ng ilang araw ay nakatanggap ng tawag si Jamie mula sa kanyang tauhan. Yes, ano yun? Tanong niya dito. Boss, I found her. Sambit ng kanyang tauhan. Who? The real informant, boss. She's wearing the same clothes and I'm currently with her, boss. Sambit nito. Tumapang ang mukha ni Jamie habang nakatingin kay Reyna na nakangiti pa habang bumibili ng cotton candy. Linggo kasi ngayon at naisipan niyang dalhin si Reyna sa mall na pag-aari ng pamilya nila upang bilhan ito ng gamit. Puro gamit panlalaki kasi ang nasa mansyon, kaya naman sinamahan na niya ito. Isa pa ay may ginawa rin siya dito, kaya naman isinabay na niya. Ngunit napadaan naman sila dito sa parke kung saan bumibili si Reyna ngayon. Napahigpit ang kapit ni Jamie sa manibela. I knew it. How dare you trick me? Inisasambit niya, saka binaba ang tawag. Agad siyang lumabas ng kotse at hinila ang babae. Come on. Utos niya dito. Saka hinila sa kamay ang babae. Gulat naman si Reyna at hindi pa nagawang makapagpaalam doon kay Manong. Teka lang, Sir Jamie! Oh, mabinili rin! Napahinto si Reyna nang biglang tabigin ni Jamie ang kamay niya. Dahilan para malaglag ang ibibigay niya sana sa lalaki. Maging ang mga tao sa paligid ay natigilan dahil dito. Napansin agad iyon ni Jamie kaya agad niyang pinapasok sa kotse si Reyna at pinaandar iyon. Sir Jamie, is there something wrong? Tanong ni Reyna sa kanya. Hindi pa alam ng babae na nabuking na ang pagsisinungaling nito sa kanya. Galit na inihinto ni Jamie ang kotse sa madilim na parte ng daan, malapit sa isang abandonadong establishmento. Get out. Utos nito sa kanya. Ha? Usal ni Reyna. Doon na nakaramdam ng takot ang babae, lalo pa at mataas na ang boses ng lalaki nang sabihin iyon. Sumunod naman si Jamie sa kanya at dinala siya nito sa isang abandonadong lugar. Saan po tayo pupunta, sir? Akala ko po ba ay... Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang biglang bumunot ng kung ano si Jamie sa tagiliran nito. Why did you lie? Matigas na tanong nito sa kanya. Halos hindi naman magawang makapagsilita ni Reyna nang makita ang baril nito. Natatakot siya. Katapusan ko na ba? Bakit ang bilis? Masyado pa akong bata para mamatay, Lord. Hindi alam ni Reyna kung mas uunahin ba niyang manalangin o sumagot sa tanong nito. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magkailapa, Reyna. I know everything now. Why did you lie? Who do you work for, huh? Sino nagsabi sa'yo na pasukin ang mansyon ko para magmanman, ha? Pasinungalingan rin ba ang sinabi mo na si President de Guzman ang dahilan ng lahat? Galit na sigaw nito sa kanya. Nag-umpisa ng maiyak si Reyna habang pinapakinggan ito. I'm sorry. Hindi ko rin inaasahan na mapupunta ako dito. Si Rosa, akala ko siya ang magsusundo sa akin papunta sa amo ko. Nagpunta ako dito sa Maynila para magtrabaho bilang kasambahay. Pero nagulat na lang ako nang mapunta ako sa mansyon mo. Pakiusap, wala akong alam. Ayoko pang mamatay. Pakiusap, please. Umiiyak at nagsusumamo na sambit ng babae na halos halikan na ang sapatos niya sa pagmamakaawa. Sinungaling. Tama lang pala ito. At least, naranasan mo ang masarap na buhay bago ka mawala. Sambit ni Jamie. Kitang-kita niya ang takot at pagsusumamo sa mukha ng babaeng nasa harap niya ngayon. Aaminin niya na may awa pa naman siya dito. Ngunit hindi naman maaaring hahayaan niya ang babae na mabuhay gayong nakita at alam na nito ang pasikot-sikot ng kanilang mansyon. Hindi niya kayang itaya ang organisasyon
na binuo ng kanilang angkan para lamang sa babaeng ito. Akma na sana niya itong papuputukan nang biglang sunod-sunod na putok ng baril ang narinig niya. Agad siyang napadapa at maging si Reyna ay hindi alam ang gagawin kaya napayuko na lamang ito. Ah! Malakas na sigaw ni Reyna habang panay ang sigaw at iyak. Fuck! Bakit nila alam na nandito ko? Inis na sambit niya sa sarili, saka napatingin sa kotse niya. Hindi naman kalayuan ng kotse, kaya naman makakaya niyang magtungo doon sa mabilis na paraan. Tatakbo na sana siya pabalik sa kotse nang bigla niyang maramdaman ang paghawak ni Reyna sa laylayan ng damit niya. Napakunot ang noo niya at tila ba ay hindi alam ang mararamdaman nang makita ang mukha nito. Ngayon niya lamang nakita ang itsura nito na ganito. Fuck! What should I do? Sa isip-isip niya, ngunit sa huli ay minabuti niya na lamang na tumalikod sa babae at tumakbo palapit sa kotse niya. Sir Jamie! Malakas na sigaw na Reyna sa kanya. Dito! Narinig ko dito ang boses. Rinig naman niyang sambit ng mga kalaban na mukhang papalapit na sa direksyon nila. Ilang saglit lamang ay nakapasok na siya sa loob ng kotse. Nakita niya pa mula sa kanyang likuran si Reyna na pilit na tumatakbo palayo sa mga lalaking iyon. Dito! Nakita ko na yung babae! Sambit ng lalaking umawak sa braso ni Reyna. Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Malakas sa sigaw ng babae. Kinuha naman niya itong pagkakataon para makatakas. Buisit! May nakatakas! Huwag niyong papakawalan ng babae na yan! Hostage natin yan! Sigaw naman ng isang lalaki. Pakawalan niyo ako! Parang awa niyo na! Wala akong alam! Umiiyak na sambit niya habang pilit na kumakawala. Pasensya ka na, miss. Hindi naman ikaw ang target namin, pero ikaw ang palaging malapit kay Jamie nitong mga nakarang araw. Kaya naman ikaw ang perfect hostage namin. Nakangising paliwanag ng isang lalaki. Matapang na tinignan ni Reyna ang lalaking iyon. Kahit ano pang gawin niyo sa akin, wala kayong mahihita. Bitawan niyo na ako. Pilit na tinatadyakan ni Reyna ang lalaking nakahawak sa kanya. Naging matagumpay naman ito at panandalian siya nitong nabitawan. Kinuha niya itong pagkakataon para makatakas. Confident naman siya dahil mabilis siyang tumakbo at alam niyang makakatakas siya sa mga ito. Ngunit agad na nanlamig ang katawan niya nang maramdaman ng matigas na bagay na nasa kanyang ulo. At sa tingin mo ay makakaalis ka? Napangisi ang lalaking iyon. Hindi naman nagbatinag si Reyna sa lalaking iyon. Tapos na siyang umiyak. At alam niya magiging katapusan na talaga niya kung wala siyang gagawin. Kaya naman sa halip na sumunod sa bawat utos nito, ay itinaas niya ang kamay at agad na kinuha ang baril nito sa lalaki. Kahit papaano naman kasi ay marunong siya makipaglaban, lalo pa at galing siyang probinsya at lumaki siya sa bundok. Sanay ang katawan niya sa ganito, kaya naman nagulat ang mga ito nang makita siyang makipaglaban. Sa katunayan ay ayaw niya sanang gamitin ito dahil sa masamang past trauma nito sa kanya. Isang beses na kasi siyang halos mamatay dahil ginamit niya ang skills na ito sa pakikipag-away. Simula noon ay nangako siya na hindi na muling gagamitin ang skills na ito. Aba, marunong ka palang babae ka. Sambit ng isang lalaki sa kapumwesto na animoy makikipaglaban. Napabagsak na ni Reyna ang ilan sa mga tauhan nito at ang lalaking ito na lamang ang kinakaharap niya. Pumwesto rin siya para harapin ang lalaking iyon. Ngunit nang akma na siyang susuntok dito, ay bigla na lamang niyang naramdaman ang isang malamig na karayom na tumusok sa kanyang leeg. Lindsay! Bakit mo naman pinatulog agad? Gusto ko pa nga makipaglaro eh. Reklamo ng lalaking iyon matapos barilin ang babae ng pampatulog. Napairap naman si Lindsay. Psst!
Remember, hindi yan ang priority natin, boss. Nakatakas na si Jamie. Hindi ba't siya ang mas mahalaga kaysa sa babaeng to? Matigas sa sambit ni Lindsay. Napangiti naman ang lalaki. Iyan ba talaga ang dahilan? O nagsiselos ka lang dahil siya ang nilalaro ko? Bulong nito sa babae. Pareho. Simpleng sagot naman ng babae. Dahilan para mapangiti ito. Sa kabilang banda naman ay panay ang tingin ni Jamie sa likuran ng kotse at tinitignan kung may nakasunod ba sa kanya. Mukhang wala namang nakasunod. Siguro ay si Reyna na ang pinagtuunan nila ng pansin. Sa isip-isip niya, nakahinga siya ng maluwag dahil sa isiping hindi siya nasundan ng mga ito. Ngunit sa kabila nito ay hindi niya maiwasang makonsensya. Oh fuck! Inis sa saad niya sa sarili. Alam ni Jamie na pagkakataonan niya ito upang tumakas. Ngunit bigla na lamang bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng babae kanina na puno ng takot at pagmamakaawa. Hindi niya alam kung bakit biglang sumakit ang dibdib niya nang mapagtanto na basta na lamang niya itong iniwan. You must be kidding me, Jamie. Don't tell me you fall again from her tricks. Hindi na tayo pwedeng bumalik. Naiintindihan mo ba? Tsaka papatayin mo naman siya dapat, hindi ba? Ano pang ikinakukonsensya mo dyan? Pagtatanggol niya sa sarili. Tila ba'y nagtatalo ang kanyang isipan sa kung ano ang tama at mali sa kanyang desisyon. Pero bakit kailangan niya magdusa at maging hostage? Nadamay lang naman si Reyna. Kasalanan mo rin kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon. Kung hindi sana na mali ng sundo si Rosa, ay hindi sana mangyayari ito. Isa pa, babae yun. At basta mo nalang iniwan. Tugon naman ang kaliwang bahagi ng utak niya. Tila ba'y may anghel at demonyo ang bumubulong sa kanya at maski si Jamie ay hindi alam kung alin ang papakinggan. Sobrang gulo ng kanyang isipan, kaya naman wala sa sariling napahinto siya ng sinasakyan. Fuck, I'm so fucked up. Hindi na nakapag-isip pa si Jamie pagkatapos noon at agad na lang niyang inikot ang monobela pabalik sa pinanggagalingan niya. Hindi man halata sa itsura niya, ay malaki ang respeto niya sa mga babae. Dahil na rin sa ina siya lumaki. Bata pa man, ay palagi na itong ipinapaalala ng mama niya sa kanya. At kahit na isa na siyang ganap na mafia boss, ay hindi niya iyon nakakalimutan. Ililigtas na natin siya, at pagkatapos nun, bahala na siya sa buhay niya. Tama, iyon lang ang gagawin natin, Jimmy. Pangungumbinsin niya sa sarili. Nang palapit na siya sa abandonadong lugar, ay dinahan-dahan niya ang pagpapaandar. Bumaba siya mula sa sakyan at hindi maiwasang mapakunot ang noo dahil sa kalat na makikita sa lugar. Wait, anong nangyari dito? May nagligtas na ba kay Reyna? Bakit parang may away na naganap dito? Tanong niya sa sarili. Tahimik at maingat niyang pinagmatyaga ng paligid. Wala ni isang tao ang natitira dito at sigurado siyang nadakip na ng mga ito ang babae. Hindi niya maiwasang mainis dahil hinayaan niya itong mangyari at nagawa niyang talikuran ito ng ganoon lamang. Napakatanga mo, Jamie. Bakla ka ba? At iniwan mo lang basta ang babaeng yun? Inis na tanong niya sa kanyang sarili at agad na umindot ng numero doon. Ngunit bago pa man niya ito matawagan, ay kusa na itong nagring at ito na ang tumawag sa kanya. Hello, Rosa. I need her man. Boss, may problema. Halos magkasabay, nasambit nila sa isa't isa. Napakunot noon naman si Jimmy nang marinig ito. Bakit? Ano yun? Tanong niya dito. Natsambahan ng mga tauhan natin. Ubos ang grupo ni Dado. Nakontak pa namin siya bago mangyari pero nang dumating kami dito ay ubos lahat sila. Ang nawawala lang ay si Dado at ang babaeng informant. Sambit nito sa kanya. Agad na nagseryoso ang mukha ng lalaki at mapapansin ang takot dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya dito. Boss, yung informant na nakita nila, dadalhin na sana nila sa mansyon pero natsyempohan sila ng ambush.
Paliwanag pa nito sa kanya. Hindi maiwasang mapaisip ni Jamie kung coincidence lang ba nakasabay ng pagkatake ng mga ito sa kanya ang pag-ambush sa sinasakyan ng totoong informant. Pakilusin mo na ang mga tauhan natin. Hintayin niyo ako sa mansyon. Tawagin mo na rin ang grupo ni Diablo at Serenade. Utos niya dito. Pati po bang grupo ni Dragon? Tanong pa ni Rosa. Hindi. Ako nang bahala kay Dragon. May ipapagawa ko sa kanya na iba. Sabi niya dito bago ibinaba ang tawad. Hindi na ito oras para magpatumpik-tumpik pa. Kailangan niyang iligtas si Reyna at ganoon rin ang babaeng informant. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na sumakay ng kotse. Sa kabilang banda naman ay malakas na tawanan ang maririnig sa mga lalaking nasa harapan niya. Nakita niya yun, boss? Duwag talagang Jamie na yan. Kaya hindi talaga nagbabagay na ma-under ka sa kanya. Sulsul ng isang lalaki sa boss nito. Tama kayo. Hindi ko rin akalain na magiging interesado siya sa babaeng ito. Napangisi ang boss nila kulo, saka napatingin kay Reyna. Nanlulumo naman ang babae, habang duguan ang pisngi at mukha nito. Miss, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ng isang babae na nakuha rin bilang hostage. Natawa ang lalaking nakarinig dito. Sa tingin mo'y ayos lang siya, ha? Malakas na tanong ng lalaki at muling sinipa ang mukha ni Reyna. Hindi na nagawa pang makasigaw ni Reyna dahil bugbog na ang katawan niya. Natawa naman ng lalaki, saka lumibel sa babaeng informant. Alam mo, maswerte ka eh. Hindi ka kasi palaban. Tingnan mo siya. Lumalaban. Tingnan mo, yan ang napala niya. Kaya ikaw, huwag pa nang lalaban para hindi ka na masaktan. Sambit ng lalaki habang dahan-dahang hinahawakan ang legs ng babaeng informant. Wala nang nagawa ang babaeng informant, kundi ang maiyak na lang. Nararamdaman niya ang maduming kamay ng lalaking iyon sa kanyang hita, paakyat sa kanyang bewang. Hinahalik-halikan rin siya sa bandang liig nito na kahit na anong gawin niya, ay hindi niya magawang labanan. Bitawan mo siya! Buong sambit ni Reyna, kahit na nakatali ang mga kamay at paa nito. Masama niyang tinignan ng lalaki na humahawak sa babaeng informant. Aba! Hindi ka pa natuto ah. Sabi na mo nahimik ka eh. Malakas na namang sinampal ng lalaki si Reyna, ngunit lahat ng iyon ay tinanggap lang niya. Ilang saglit pa ay sunod-sunod na putok ng baril ang narinig nila mula sa labas ng establishmento na kinaroroonan nila. Napatingin ang mga tauhan nila sa labas at napangisi naman ang boss nila. Boss, mukhang madami silang dinala ngayon ah. Natatawang kantsaw ng isang tauhan nito sa boss nila. Ganyan talaga kapag duwag, magdadala ng maraming tauhan. Natatawang sambit naman ng isa sa mga ito. Sige boys, ano pang inaantay natin? Let the show begins. Nakangising sambit ng boss nila. Naramdaman na lamang ni Reyna ang pagbuhat sa kanya ng ilang kalalakihan. Hindi na niya magawang makapagmulat ng mata. Nais na laban niyang mahimlay at matulog ng mga oras na iyon dahil maski ang sakit ng kanyang katawan ay hindi na niya maramdaman. Dragon, sabihan mo ko kapag may nakuha ka ng lead kung saan dinala si Reyna. Naiintindihan mo ba? Utos niya sa tauhan. Napatango naman ito at agad na umalis. Sina JP naman ay napatingin sa itaas. Nandito sila ngayon sa establishmento. Na-track nila ito dahil sa iniwan na tracker. Alam nilang sinadya ito ng mga kalaban at wala silang ibang nagawa kundi ang sundan ito. Ito lang ang tanging lead nila kaya wala na silang ibang choice. It's do or die situation. Kahit na alam nilang maaaring ambush na naman ito. Papasok pa lamang sila
ay sunod-sunod na putukan na agad ng baril ang sumalubong sa kanila. Hindi naman nagtatalo ang grupo nila at sinenyasan agad ang mga ito upang isagawa ang plano nila. Gamit ang mga taktika na tanging ang mga elite fighters, katulad ni Diablo at Serenade, ay nagawa nilang makapasok sa loob. Halos kalahati agad ng mga kalaban ang napatay ng mga ito. Maging ang mga kalaban ay hindi inaasahan na makikita ang dalawang elite na ito dahil ito ang mga magagaling na loyal servants ng mga Parker. Akala nila ay nasa ibang bansa ang mga ito, ngunit hindi lingid sa kanilang kaalaman na isinama ito ni Jamie kung sakaling kakailanganin niya. Dahil hindi katulad ng mga tauhan niya, ay sa short range attack siya magaling. Tila ba'y nagiging ninja siya dahil sa bilis ng kanyang galaw. Nagugulat na lamang ang mga kalaban niya dahil nararamdaman na lamang nila ang hiwa sa kanilang liig pagkatapos silang makita ang lalaki sa kanilang harapan. Ilang saglit lamang ay nakarating na agad siya sa isang silid. Tahimik at madilim ang silid na iyon. Ngunit malinaw na malinaw kay Jimmy ang pahamak nitong dala. Narinig niya ang marahan na palakpak ng isang lalaki sa kanyang likuran. "Good job! Wala ka pa rin talagang kupas, Jamie Parker, the newbie mafia boss." May pangkukutsa sa boses nito na sambit sa kanya. "I knew it. Ikaw nga ang may pakana ng lahat, President de Guzman." Matalim na sabi niya dito na ikinatawa ng Ginoo. "Hindi rin ako makapaniwala na malalaman mo agad yan, kahit na hindi mo pa nakakausap ang informant mo." "Oh, wag mong sabihin. Pinaimbestigahan mo ko ng sekreto. Alam mo naman siguro na hindi pwede yun sa organisasyon natin, hindi ba?" Sambit ng lalaki sa kanya. Ipinagbabawal kasi sa organisasyon nila ang pag-aaway ng bawat faction. At isa na dito ang pagpapaimbestiga sa isa sa mga tauhan nila. Maaari lamang nilang gawin ito kung may meeting na naganap at napagkasunduan ito sa ilalim ng majority votes for suspicious act. "Oo, pinaimbestigahan nga kita." Matapang na sambit ni Jamie. Napangisi ang lalaki dahil dito. "Ayun! Di alam mo na siguro ang kaparasahan doon, hindi ba? I'm just defending myself, you know?" Pangbabaliktad ni De Guzman sa sitwasyon nila. Mapapansin na confident ang lalaki na papanik sa kanya ang lahat dahil sa paglabag ni Jamie sa kanilang rules. "Huwag na tayo maglukan dito, President De Guzman." Rinig niyang sambit ng isang lalaki sa likuran ni Jamie. Sa pagkakataong ito ay napamaan na lamang ang lalaki nang makita ang ibang heads ng branch nila na nasa likuran ni Jamie. "Hindi ko alam kung bakit hindi mo alam ang tungkol sa meeting." Pero nagpatawag agad si Jamie tungkol sa bagay na ito. At sa boto ng halos 15 umattend, ay sapat na para mapaimbestigahan ka. Baka hindi mo rin alam na alam naming uhaw ka sa kapangyarihan at balak mong palitan si Jamie sa posisyon? Maanghang na sambit ni Cleo sa kanya, ang isa sa mga heads. Ganoon na lamang ang gulat ng lalaki. Sa halip na sumagot ay nagulat sila nang marinig na tumawa ng malakas si De Guzman. Dahil dito, napatingin siya muli kay Jamie at naiinis siya sa paraan ng pagtingin nito sa kanya. "Sa tingin niyo ay matatakot ako sa inyo? Baka nakakalimutan niyo na may hawak pa akong alas." Para nang baliw si De Guzman nang sabihin iyon. Ganoon na lamang ang palalaki ng mga mata ni Jamie nang nakita ang dalawang babae na nasa gilid. Lumapit doon ang lalaki at nakangising pinaharap sa kanila ang dalawang babae. "What the hell did you do?" Malakas at galit na sigaw ni Jamie nang makita si Reyna. Puno ng dugo at sugatan ng babae. Mahahalata na labas itong pinahirapan at tinorture. Akma na sanang nalapit si Jamie dito nang biglang
Balaan siya ng lalaki. Oops. I won't take a single step if I were you. Nakangising sambit ng lalaki habang nakaabang ang kutsilyo sa leeg ng babae. Walang malay si Reyna at mukhang wala na rin itong lakas pa, dahilan para sumama ng husto ang mukha ng lalaki. Anong ginawa mo sa kanya? Nagpipigil sa galit na tanong ni Jimmy sa kanya. Para bang isang leon si Jimmy na hindi na makapagpigil pa habang nakatingin sa kanya. Maski ang mga kasamahan niya ay napansin ang sobrang galit ng lalaki. Hindi tuloy nila maiwasang magtaka kung sino ba ang babaeng iyon para kay JB. Imagine. Sa tingin mo, anong ginawa ko? Ha? Mapapansin ang kaba sa boses ng lalaki, ngunit mas minabuti niyang magmatigas at magmatapang. Alam niya kung paano magalit ang isang Jamie Parker at ang dahilan kung bakit ito ang naging mafia boss sa murang edad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi niya hayaan na magpakaduwag at hayaan ang sarili na mahulog sa taktikang ito ng lalaki. Ngunit sa loob-loob ni Jamie ay sumusobra na ang galit niya. Nakita niya lamang si Reyna na sugatan at duguan ay hindi na niya nagawa pang makapagpigil. Lalo pa nang bigla na lamang sinampal na de Guzman ang babae sa kanyang harapan. That's it. I will fucking kill you, you bastard! Galit na sigaw nito, saka sumugod sa lalaki. Naging mabilis ang mga pangyayari. At namalayan na lamang ni de Guzman ang pagtalsik ng kanyang hawak ng kutsilyo. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na putok ng baril mula sa mga nagtatagong tauhan ng lalaki. Ngunit sa kabila ng ingay at pagkakagulo sa paligid, ay patuloy lamang si Jimmy palapit kay de Guzman. Wala na siyang ibang nakikita kundi ang duguang sirena at ang nakakairita na mukha ng lalaki. Mababakas naman ang pagkataranta kay de Guzman at akma pa sana siyang tatakbo. Ngunit huli na ang lahat dahil nahuli na siya ng lalaki. Magkakasunod na suntok ang inabot niya sa lalaki. Kasabay ng pagkakalaglag niya sa kinatatayuan. Walang patawad, walang tigil, at tila ba'y nablangko ang utak ni Jamie ng mga oras na iyon. Kung hindi pa siya awati ng mga kasama niya, ay baka nadurog na ang mukha ng de Guzman na iyon. Jamie! Tama na yan! Awat sa kanya nito. Mabilis naman siyang hinila ni Dragon, palayo upang huminto ito sa ginagawa. Ngunit nakatulala lamang ang lalaki. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang narinig ng lahat. Maging si Jamie ay napayuko at sa kalagitnaan ng kaguluhan ay napansin niya ang ilang lalaki na kinuha si Reyna. Kunin niyo yan! Mahalaga siya kay Jamie, kaya magagamit pa natin ang babaeng yan. Sigaw ng isang lalaki. No! Let her go! Nais sumigaw ni Jamie, ngunit sadyang malakas ang pagkakahawak ng dragon sa kanya. Bitawan mo ko! Malakas sa sigaw ni Jamie sa lalaki. Pero Sir Jamie, I need to go to Reyna. Malakas sa sigaw niya dito. Nagkatingin na naman ang mga ito at naintindihan agad nila ang ibig nitong sabihin. Iniwan na lamang nila si Jamie sa pangangalaga ni Dragon. Sa katunayan ay loyal servant ito ng kanyang ama na ngayon ay nagsisilbi na sa kanya. Ito rin ang nag-aalaga sa kanya at nagtitraining sa kanya noon. Kaya naman alam ng lahat na tanging si Dragon ang makakapag-control sa kanilang boss. Sige Dragon, samahan mo si Sir Jamie at kami nang bahala dito. Utos sa kanya ng isang head. Napatango naman si Dragon bago sumunod kay Jamie. Hindi maiwasang magtaka ni Dragon dahil sa ikinikilos ng binata. Unang beses itong naging ganito, kaya naman nahihiwagaan siya sa babaeng si Reyna. Napangiti siya nang mapagtanto ang isang bagay.
Umiibig na ang young master niya. At dahil dito, ay handa siyang suportahan ito. Pagdating nila sa isang silid, ay naabutan nila ang ilang lalaki na hawak si Reyna. Hahakbang na sana si Jamie palapit sa mga ito nang pigilan siya ni Dragon. "Let me handle this, young master." Sambit nito sa kanya, saka naglakad sa unahan niya. Nanatili namang nakatingin si Jamie sa babae at hindi maiwasang maiyak sa sitwasyon na inabot nito. Ilang saglit lamang ay napatumba agad ni Dragon ang lahat ng mga lalaking iyon. Agad namang dinaluhan ni Jamie ang dalaga na nasa sahig. "Reyna! Reyna! Wake up! Please!" Sambit niya habang pilit itong ginigising. Saglit namang napamulat ng mata ang babae. Hinaplos ni Jamie ang pisngi nito habang naiiyak. Hindi naman maiwasang magtaka ni Reyna nang makita itong umiiyak. Kaya naman hinawakan niya ang pisngi nito. Hindi na alintana ni Jamie ang itsura niya ngayon. Para sa kanya ay masaya siya at ligtas ang babae. Hindi niya mapapatawad ang mga taong naging dahilan upang mangyari ito sa babae. "I'm sorry, Reyna. I'm really sorry." Umiiyak na sambit niya. "I'm fine, Sir Jamie." "No, you're not. I'm so sorry. I love you, Reyna. Please forgive me." Maluha-luhang sambit niya dito. Napangiti na lamang si Reyna dito, bago muling nawala ng malay. Makalipas ang ilang saglit, ay nagising na lamang si Reyna na nasa isang silid. Nasa kanyang tabi si Jamie na animoy ginagamot ang mga sugat niya. Jamie? Tawag niya dito. "Reyna, you're awake. Okay ka lang ba?" Tanong nito sa kanya. "Yes." Nahihirapang sagot niya. Saka dahan-dahang napaupo. "Stay down. Baka "No, I'm good, Jamie. Kaya ko." Sagot niya dito, saka napaupo. Napatingin siya kay Jamie at hindi niya maiwasang magtaka nang makita itong umiiyak. Magsasalita na sana siya nang bigla siya nitong niyakap. "I'm really sorry, Reyna. Slap me. Punch me. Kamuhian mo ako for 1 year. No, 6 months. Oh no, 1 month. Okay, just 1 day. Kamuhian mo ako. Kaya kong tiisin yun. Patawarin mo lang ako. I'm really sorry, Reyna." Pagmamakaawa nito sa kanya. "Ha? Ano bang sinasabi?" Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla siya nitong hinalikan sa labi. Hindi niya alam kung bakit siya naluha sa mga halik na iyon. Para bang naging daan ito upang ipaabot sa kanya ng lalaki ang nararamdaman nito para sa kanya. Aaminin niya na hindi niya ito inaasahan. Hindi niya sukat akalain na may nararamdaman pala ito sa kanya. Parang kailan lang, noong mangarap siya na maging malapit sa amo dahil sa napakagwapo nito. At ngayon ay ito na. At nakikita niya itong nakapikit habang patuloy ang paghalik sa kanya. Napangiti tuloy siya, saka sinuklian ang bawat halik nito. Ipinalupot niya ang kamay niya sa balikat nito, saka nagpatuloy sa ginagawa. Hanggang sa ilang saglit lamang, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila. "Sir Jamie, pinapatawag." Napahinto sa pagsasalita ang tauhan nito nang makita ang sitwasyon ng dalawa. Nahiya naman si Reyna at agad na napatago sa dibdib ng lalaki. Habang si Dragon naman ay napakagat ng labi habang nagpipigil na ngumiti. Sa katunayan ay masaya siya para sa kanyang young master. Naabutan niya ito mula noong bata pa ito at masaya siya na nasaksihan niya rin na nagkaroon ito ng babaeng handa nitong mahalin. "Yes, ano yun?" Kaswal na tanong ni Jamie sa tauhan niya. Sige, mamaya na lang po."
No. You can tell it to me here. Matigas sa sambit ni Jamie. But sir, it is confident. I don't care. I have nothing to hide from her. Sagot nito. Napatingin naman si Reyna sa lalaki at bahagyang lumayo doon. Okay lang ako dito. Sige na, mag-usap muna kayo. Sambit niya dito. How about you? Tanong naman ng lalaki. Kaya ko naman ang sarili ko. Kaya sige na, balik ka na lang mamaya. Sagot naman niya. Sa huli, ay wala nang nagawa pa si Jamie, kundi ang sumunod sa kanya. At lumabas na, kasabay ang tauhan nito. Makalipas ang ilang saglit, ay muling bumukas ang pinto. At iniluwa noon ang pamilya ni Reyna. Ate Rain! Malakas na bati sa kanya ng isa sa mga kapatid niya. Ate! Agad siyang niyakap ng mga ito. Nag-aalala namang lumapit ang nanay niya sa kanya. Kumusta ka anak? Nalaman ko kay Maring Inday na hindi ka naman daw niya nasundo. Wala ka na daw sa pier nang dumating siya kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Natagalan pa kami sa paghahanap sa'yo at mabuti na lang ay nalaman namin nasa poder ka ng nobyo mo. Sambit ng nanay niya sa kanya. Po? Nobyo? Namumula ang pisngi niya nang sambitin iyon. Oo, yung lalaki na nasa labas? Hindi ba't nobyo mo iyon? Pakarami lang ibinigay sa amin na regalo eh. Hindi pa naman Pasko. Inosenteng sambit ng nanay niya. Oo nga ate, tingnan mo, bagong sapatos. Sambit naman ng kapatid niyang si Jethro. Ako rin ate, meron din akong relos tsaka damit. Tuwang-tuwa naman, nasaad ng isa pa niyang kapatid. Pero hindi pa po kami. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bumukas muli ang pinto at iniluwa noon ang lalaki na nakangiti sa kanila. Hello po tita. Bati nito sa mama niya. Hindi naman maiwasang mapakunot noo ang babae nang makita na parabang close na ang mga ito sa isa't isa. Nako, kaawaan ka ng Diyos iyo. Aba naman anak, saan ka ba nakakita ng ganitong nobyo kay galang naman? Tuwang-tuwa na sambit ng nanay niya sa kanya. Ma, hindi pa naman po kami. Salamat po tita. Hindi ko po alam na gusto niyo rin po pala ako maging nobyo ng anak niyo. Sa katunayan po ay manliligaw pa lang po ako sa kanya. Kakaamin ko lang po sa kanya kanina na mahal ko po talagang anak niyo. Magalang pang saad nito. Pinamulahan ng pisngi ang babae, saka napaiwas ng tingin. Habang ang ina naman niya ay parabang mas lalong natuwa sa narinig. Naku, namamanhikan ka pa lang pala pero grabe na. Sambit ng ina niya. Ma! Saway niya dito. Ayaw naman niyang isipin ng lalaki na mukha siyang pera at ang pamilya niya. Ngunit naramdaman na lamang ng lalaki ang paghawak nito sa kanyang kamay. It's okay, Reyna. Doon din naman tayo babagsak eh. Sambit ng lalaki sa kanya. Napaiwas na lang tuloy siya ng tingin dahil dito. Makalipas ang ilang buwan ay naging busy ang lalaki dahil sa mga kailangan niyang gawin sa organisasyon. Hindi naman ito maintindihan ni Reyna. Ngunit nagulat na lamang siya nang malaman na bumaba ito sa pwesto bilang leader. At sa halip ay si Drago na siyang pinakamalapit sa pamilyang Parker at tuwa yung mafia boss ngayon. Ha? Pero bakit mo naman iniwan yun? Hindi ba't nakasanayan na iyon ang pamilya niyo? Takang tanong niya. Yeah, it was an organization built by my great-grandfather. But I felt like it was not for me. I'm not fit to be their leader. I don't want to make my own life in you, Reyna. As long as nasa organisasyon ako, I cannot guarantee your safety. That's why I made a choice. Nitanya nito sa kanya. Hindi naman iyon inaasahan ni Reyna. At nagulat na lamang siya nang
Hawakan ito ang kanyang kamay. Isa pa, ilang buwan na akong naniligaw sa'yo. And it's my birthday today. Wala ka man lang bang surprise sa akin? Malanding na tanong nito sa kanya. Saka hinalikan ang likuran ng palad niya. Napangiti siya dahil dito. Ano bang gusto mong gift? Tanong niya dito. Kahit ang oo lang, sapat na sa akin yun, Han. Sambit nito sa kanya. Napangiti naman si Reyna at bahagyang ginulo ang buhok ng lalaki. Ikaw talaga. Teka, iba kasing surprise na naihanda ko eh. Sambit niya dito. Napakunot noon naman ang lalaki dahil dito. Saka bahagyang lumayo sa kanya. Nasa isang restaurant kasi sila ngayon at inihanda talaga nila na nasa rooftop sila. Napangiti ang babae sa kanya at tumingin sa langit. Tingnan mo yon. Sambit ni Reyna sa kanya. Huh? Naguguluhan man, ay tumingin na lang siya doon at laking gulat niya nang biglang magnakaw halik ang babae sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, saka napangisi sa babae. Ang smooth naman ng galawan mo, Han. Nakangising sambit ng lalaki at takma na sanang haharap sa babae. Nang iharang ni Reyna ang kamay niya sa mukha ng lalaki. Sabi ko, tumingin ka doon. Sambit ulit ni Reyna. Napilitan naman si Jamie na tumingin sa langit at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang pagputok ng fireworks. Nanlaki at halos magtatalon-talon siya sa tuwa nang mabasa ang nakasulat doon. Isang malaking yes ang nakasulat doon, dahilan para mapatayo sa tuwa ang lalaki. Seryoso? Tayo na? Naniniguradong tanong ng lalaki sa kanya. Nakangiti namang tumango ang babae, saka siya niyakap nito. Hindi maitago ni Jamie ang tuwa, kaya naman sinuklian niya ng sunod-sunod na halik ang mukha ng dalaga. Natawa na lang tuloy ito sa kanya. At hindi lang doon natapos ang lahat dahil makalipas lamang ng ilang buwan, ay hindi na pinatagal pa ni Jamie ang proposal. Dinala niya sa isang private island ang babae para lamang makapag-propose. At hindi naman ito nasayang dahil isang napakatamis na oo rin ang natanggap niya dito. I now pronounce you newly-wedded husband and wife. Anunsyo ng pare, kasabay ng kaliwat kanang hiyawan at tilian. Niyakap naman siya ni Jamie mula sa likuran habang pinapanood ng mga tao na masaya para sa kanila. Han, lagyan na natin to ng laman? Pilyong biro sa kanya ng lalaki habang nakahawak sa tiyan niya. Baliw, nasa reception pa tayo oh. Mamaya ka na magsaya. Saway sa kanya ng asawa. Natawa naman tuloy si Jamie, saka muli itong hinalikan sa labi. Pag-ibig nga naman. Hindi talaga natin masasabi kung sino at kailan tayo magmamahal. At katulad na lamang ni na Jamie at Reyna, ay may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin namamalayang magiging dahilan pala upang magbago ng tuluyan ang buhay natin. Kaya naman mahalagang tandaan na ang pag-ibig ay hindi dapat hanapin dahil ang tunay na pagmamahal ang siyang hahanap sa atin. Wakas. Shout out nga po pala kay Mekmek Giaplos from Medina, Tekan Darudong from Saudi, Melania Frondoso from Italy, Lovely Pia from Hong Kong, Roselia Basense at Josephine Samontanes. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli.